Okay. Good evening, everyone. Thank you for joining our Friday prayer and meditation. We believe na we really need this prayer and meditation in our autism journey with our kids. This is good for our mental health, for our emotional health, sa lahat ng mga kailangan talaga natin to, sa lahat ng mga issues sa buhay natin. Mas maganda na kasama natin si God, nagbibigay ng strength sa atin. So I would like to ask Mami Net, can you open us in prayer po? Okay. Gathering us. Salamat, Panginoon, sa technology na inaalaw mo na kami ay magtipon-tipon upang pag-aralan at maunawaan ng deeper ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong salita dahil ito ang nagbibigay inspirasyon sa amin, sa bawat isa sa amin. Autism journey with our kids. Ito po ang aming inspirasyon kung paano kami ah, ah, lalago sa aming relasyon sa iyo at paano kami tatahak ng mabuti. And sa gabing ito, pag-uusapan po namin ang iyong salita at may your word be in our hearts. May we be able to apply it in our lives. Lord. This we pray in your name, Jesus. Amen. Amen. Ayan. Salamat po, Mami Net. So right now, we're going to have our meditation and prayer. So, pag ako nawala, Mami Net, alam mo nang gagawin. Ikaw na talaga yun. So, I hope hindi tayo mawala. Ayan. So, dito tayo. Our topic for tonight is save. Ayan, save. So, nakita niyo yung picture na yan? Yung picture na yan, teka lang, talagang, ano talaga siya. Ayan, nakita niyo yan? Yes. Yan. Minsan, yan tayo. No? Yan tayo. Napipicture niyo ba? Yung tipong nalulunod na tayo. And kailangan natin ng somebody na kukuha sa Amen. atin, di ba? Na mag-aangat sa atin dun sa sitwasyon natin. Okay, hindi ko alam kung kung anong situation mo ngayon, but God knows, alam ng Lord. Nakikita ng Lord yung nangyayari sa buhay mo. In fact, God is the God who sees, who hears. No, hindi siya yung parang Diyos na ah, hindi nakakadinig, hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita, but God is really alive and He knows He is real. Alam niya kung anong nangyayari sa atin. Okay. So, let's go to our Bible reading. Our Bible reading is from the book of John. Mami Lily, nandyan ka naman, di ba? Can you read this, please? John 3:16-21. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son. Ako ba yun o si Mami Lily? Sino bang nawawala ako? Yes. Ako ang nawala. Ay, ano po ba? Nawala ba Should I ako? continue or what? Yeah, continue. Okay. 17. God sent his Son into the world not to judge the world but to save the world through him. There is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who
light and refuse to go near it, for their sins will be exposed. But those who do what is right come to the light so others can see what they are doing, what God wants. Amen. Amen. Thank you, Mami Lily. Actually, ano na ako ng camera baka kasi makatulong habang wala akong camera. Kasi talagang nag-stop siya sa akin. Anyways, for tonight, our topic is going to be about salvation. Kaya nga, saved. Kasi, I believe lahat tayo dito, kailangan talaga natin ng isang savior. Ayan. Sabihan niyo ako ha, pagka hindi niyo na marinig, baka mamaya, nawawala-wala na pala ako. Teka, tingnan natin. Ayan. So, ano ba yung ibig sabihin ng salvation? Pag sinabi nating salvation, lahat tayo nangangailangan nito. Okay, ano yung ibig sabihin nun? Una yung deliverance. Ang isang example ko niyan last week is yung tao na hostage. Natandaan niyo yun na nasa hostage situation, kailangan niya ng tagapagligtas, kailangan niya ng deliverance na mag-aalis sa kanya dun sa sitwasyon na yon na pang-hostage. Sometimes ganun yung sitwasyon natin eh. Nasa isang sitwasyon tayo na hindi tayo makaalis doon, parang na-trap tayo doon. Eh, minsan, baka na-trap sa utang, 'di ba? Or sa isang sitwasyon na parang hindi ka makawala, nandoon ka sa loob. Another is safety. Kailangan mo ng safety. Yan. Yan din yung ibig sabihin ng salvation. Kailangan natin ng kaligtasan. Maybe you are in a dangerous situation and you need safety. Ayan. Next is preservation. Ayan, teka lang. Nakikita ko may pumapasok. Ayan, admit natin. Okay, so preservation na kailangang i-preserve i-preserve yung life natin. Minsan hindi lang life but sometimes yung relationship ng mag-asawa, kailangan ma-preserve. Minsan 'di ba, nasa bingit na na point na gusto nang maghiwalay, ganun. And sometimes kailangan mag-intervention ng Lord para hindi mangyari yon, ganun. 'Di ba? So, preservation of our family. Okay, so hindi ko alam kung ano yung situation mo ngayon. But this is salvation. These are salvation. Another is soundness. Ito, napaka-importante nito sa ating mga parents, no? Yung soundness of mind. Kasi minsan hindi na sound yung mind. 'Di ba? Sobrang depressed, sobrang oppressed, sobrang anxious, anxiety, na papanic attack, yung mga ganyan. Alala ko talaga yung isang parent na nag-panic attack tapos dinala siya sa Chongwa eh. Medyo may kamahalan dun. Mahal ang binayad niya, nasa 25K yata, 25,000. Tapos binigyan lang naman siya ng supot, tapos dun siya pinahinga sa supot. Sabi ko, ang mahal naman ng supot. 'Di ba? Mga ganyan. So, sometimes, especially kung hindi na maayos yung pag-iisip ng isang tao, kailangan niya ng soundness of mind. Ito, kailangan to, especially yung mga tao na medyo affected yung mind nila, like sa addiction, drug addictions, or alcohol addiction, yung mga ganyan, or other kinds of addiction. And God is the only one who can save them from that. Okay. So, pag may gusto kayong sabihin, mag-unmute lang kayo ha, kasi medyo hindi ko makikita agad dahil yung internet connection natin hindi maganda. And then, another meaning of salvation is
restoration. Maaring, ah, yun nga, yung sa relationship, kailangang ma-restore yung relationship. Bawa, nagkagalit or to the point nga of, um, to the point na hindi na kayo nagpapansinan. It can be, hindi lang sa mag-asawa to, pwedeng sa sister, sa in-laws, ganyan. Sometimes you really need to pray for a restoration of relationship. Okay? Hindi lang restoration of relationship, it can also be restoration of your body na uh, healing of the body kung may sakit, and then para for restoration na mabalik sa strong and healthy condition. Ba, lalo na yung may mga terminal illness, yung merong talagang uh, or cancer or heart attack or stroke, yung mga ganyan. Uh, we really need, in a certain situation, kailangan talaga natin ng salvation and healing. Ito, especially yung mga may mga sakit talaga. They really need healing. So, I believe bawat isa sa atin, we really need salvation. Okay? Lahat tayo nangangailangan yan. Especially sa situation natin, lalo na sa mga anak natin. We really need God's salvation. Especially kung ah, talagang yung anak natin nandun pa sa point na hindi natin alam anong gagawin. Hindi natin alam paano sila susuportahan or tutulungan. Then we need God's salvation, deliverance, safety para sa mga anak natin, lalo na yung walang awareness of danger. Kailangan natin yan. Si God lang talaga yung makakapagbigay niyan. Kaya nga kanina, dun sa support group meeting, nung nagtuturo ako sa parents, tinanong ko sila, sino dito yung wala pa talagang awareness of danger yung mga anak nyo? So may mga nagtaas na ilan. Sabi ko, then you need to really pray. Pray kay God. Sabi ko, kasi God is the one who will help you to build that in your son. And then one of our speaker pala is Mami Au. Okay. Mami Aurora. Nag-speak siya, nag-share siya ng ng journey nila ni Terrence, yung anak niya na may autism. Yung anak niya is 17 years old na ngayon. And nakakatuwa ka talagang ang laki na ng maturity ni Terrence. Sobrang laki ng improvement niya. And gustong-gusto ko yung shinare ni Mami Au kanina dun sa support group meeting, no? Sabi niya, nung minsan daw naglalakad sila ni Terrence, bigla daw may pusa na tumawid at nasagasaan. At namatay yung pusa, napipi siya. Okay, napisat yung pusa. But ginamit niya yung situation na yon, yung moment na yon, yung nangyari sa pusa para ipaliwanag, to explain to his son kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag na-hit siya or nasagasaan siya ng sasakyan. And that's why it created sense of danger doon kay Terence. Yun. O, di ba? Yun yung pinakamagandang pwedeng mong makuha doon na you can use a certain situation to create something positive or a lesson na pwedeng maintindihan ng anak natin. Yan lagi yung dapat nating ini-impart, 'di ba, sa mga anak natin. So yan. Okay, safety. So kung wala pang safety ang anak mo, you pray for God to create, develop that awareness in your child. Ayan. So, ito yung, pag sinabing salvation, yan na yon, yan yung mga yon. So, ang tanong ngayon is, what situation do you have right now that needs salvation or help from God? Ano bang meron ka ngayon na kailangan mo talaga, Lord, save me. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, please. Ganyan. Di ba? Titingnan ko lang yung mga ano. Okay. Sige.
Sige lang daw, disconnect si Mommy. Sana ako hindi. Sana naririnig niyo ako. Naririnig niyo ba ako lahat? I hope you can still hear me. Nag ano na nga ako ng camera para mag-continue lang kahit yung voice ko, no? 'Di ba? I remember nung dalaga pa ako, ito nakwento ko na to before, but I hope, I will share it with you, yung mga hindi pa nakarinig. May binisita ako dati sa PGH or Philippine General Hospital. And then teka muna, sandali lang wait lang. Stop muna natin. Kasi panay yung ano ko, naglag ako kanina, di ba? Nagre-record pa rin ba ako? Am I still recording? Bakit? Na, nagre-record pa rin ba ako, mga mami? Ay, sa medyo naka-blink pa yung record. Good. Kasi mamaya hindi ko na naman na-record. Kawawa naman yung mga ibang ano. Okay. At least alam ko nagre-record. Yan. Uy. Ayun, may si Mami P. Okay. Baka hindi ko na. Teka lang, ang dami na palang message, hindi ko nakikita. Ayun. Ma'am, sabi ni Mami Rain, lunod na ako. Ngayon ko nakita yung lunod na. Lunod na sa baha. Baka literal na baha yan, Mami Rain. Kasi binabaha dyan sa may Mandawi. Sabi ni Mami Rina, one time po medyo nahuli ako sa pagkuha kay Danny from school. Nakalabas pala sa school. Mabuti na lang kasi pumasok lang siya sa kabilang gate at napansin ng ate niya na doon din nag-school. Praise God. O, di ba? Thank you, Lord, for safety sa ating mga anak. O, sabi ni Mami Lily, financial provision daw yung kanya. Sabi naman, sino ba tong Samsung? Health po kasi nag-chicken pox po dito. And income. I think si Mami Mila yata to, no? Ayan. So, marami talaga yan. Mami Nora Fe, someone who can take care of my son so I can work full time to feed him quality and other basic necessities. Ayan. Alam ko na each one of us really is in that kind of situation. So, yung kinukwento ko kanina, yung pagbisita ko sa PGH, meron akong binisita doon na meron yung isang mama, ang laki-laki ng mama, I think six-footer yata yung mama na yun. And tinaningan siya ng doktor na ilang oras na lang yung, I think, itatagal ng life niya. Parang hinihintay na lang na mamamatay na yata siya. I don't remember ilang oras, pero oras na lang. Kasi meron siyang sepsis of the brain, nagkaroon ng infection sa brain, and then parang mamamatay na yata siya nun. But then, I shared about Jesus, no, na si Jesus, nagpapagaling siya. Sinishare ko dun sa mama. At yung mama na yun, nung marinig niya yun, na si Jesus nagpapagaling, alam niyo ginawa niya? Sumigaw siya. Sumigaw siya, sabi niya, Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Tagalog, Panginoong Jesus, tulungan mo po ako. Iligtas mo po ako. Pagaling mo po ako. Ayun. After that, nung umalis na ako, kinabukasan pagbalik ko, wala na siya doon. Akala ko namatay na siya. Pero yung pala, gumaling siya. O, di ba? So, I think, parang, yun yung may mga napag-pray ako na may mga sepsis din, ano, yung ganun. Parang gumagaling talaga sila. Hindi kaya may gift kaya ako sa mga may sepsis. Ganun, Kasi ganun yun sa Bible pag minsan may special gift ka. Merong isang Christian dati na may gift naman siya ng healing sa mga ipin. Sa mga lahat ng ngipin. Pag pinag-pray niya yung may sakit sa ngipin, gumagaling talaga Wow. oo, gumagaling talaga yung ngipin nila.
Tapos, yung mga halimbawa, di ba, kunyari, may pasta. Alam niyo yung mga pasta, nagiging gold siya. As in, may ganun talaga na, ano yun special gifts, miracle gifts ang tawag doon. So, minsan yung iba naman, ang gift naman nila, pinagpe-pray nila, puro naman may mga bulag, ganyan. Tapos nakakita yung mga bulag, no? Ganyan. So, mga special miracles yung tawag dyan. So, nandyan yan sa history. May mga ano yan. Napansin ko lang na, nung una yun yung siya, pinag-pray ko. Gumaling talaga siya. I think yung isa sa mga pinag-pray ko din na, di ba, may sepsis, gumaling. I think yung, ano ni ano, ah, hmm, ay sumabit. Iba yung aura. Ano yung aura ko, mami? Hindi. Yung isa, Basta, you know it when you see it. Di ba ganun yon? ganun ba? You know it when you see it and you feel it. O, Basta di alam ko ba? yon. O, di That's ba? why I trusted you so much. Ganon. Hindi kasi yung isang, alam ko yung isang pinag-pray ko na may sepsis din, yung mami mo yata yon, Mami Lot. Di ba? Yung Mami Lot. Di ba nasa hospital din yun siya, tapos may sakit siya. Tapos, gumaling yung mami ni Mami Lot. May sepsis din siya. Ayun. Kaya parang sabi ko, meningitis naman. Pero parang ano dun, di ba? Parang sa mind din siya, sa brain din siya, di ba? Yung meningitis niya. Ayun. Well, anyways, so yun nga. What situation do you have right now that needs salvation? And it's always good to know na we have a Savior, and that is Jesus Himself. Okay. Ngayon, tingnan natin, why do we need salvation? Kasi nga, we are in a situation, di ba? Pero tingnan natin according to the Bible. Because we all have sinned. Sabi yan sa Bible. Sa Romans 3:23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Walang makakapagsabi na, ay, wala naman akong kasalanan. Lahat tayo as in guilty as charged. And, yun lang, sabi sa Bible din, na ang sin, ang kabayaran ng sin ay death, kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, lahat tayo nagkasala, lahat tayo papunta talaga sa kamatayan. Lahat tayo. Pero yun nga, nakakatuwa, may free gift. Free, hindi mo kailangan pagtrabahuhan. The free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang ganda nung gift ng Lord, no? Eternal life. Eternal life means abundant life. Hindi lang yan life after death, yung talagang life, quality life, a life full of meaning, meaningful life, a life with a purpose, no? May kabuluhan yung buhay. Eternal, that's eternal life. Another is, eternal life is a life having God in your heart, having God in your life. Yan yung life talaga, eternal, no? Na ma-experience mo si God. So we all need salvation kasi kailangan talaga nating magkaroon ng relationship kay God. Kailangan mo, yung sin sa buhay natin, ma-wash away, mapatawad tayo. So, the question is, hindi ko makita to. Ayan. God provided the only way, and that way is, Siyempre, si Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ito yung pinaka-motto ng bayan na John 3:16. But actually, this is God's, God's plan in a verse. Parang sinamarize na.
And that is, for God so love us. Sobrang yung pagmamahal ng Lord sa atin na minsan di natin nare-realize yun pero as we go on in our relationship with God, as we read the Word of God, the Bible, no? Sobrang dami doon malalaman mo, makikita mo na grabe yung love ng Lord sa bawat isa sa atin. As in, meron na yun. Nothing can separate us from the love of God. No? Romans 5:8, but God proves His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Biro mo yun? Habang nagkakasala ka, namatay na si Jesus para sa'yo. As in, parang si God hindi siya yung, magpakatino ka muna, magpakabuti ka muna, saka kita mamahalin, or saka kita tatanggapin. Hindi. We are accepted as we are. We are loved as we are. Ganun. We are loved by God as we are. And then, Acts 4 verse 12, salvation exists in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There's only one way, and God Himself, the Father Himself, provided the way to be, the only way to be saved, and that's through Jesus Christ. So, alam niyo, sobrang daming religion dito sa buong mundo, no? Sobrang daming religion. Pero, there's only one religion that says Jesus is the Savior. That says there's a Savior, there's a Christ, there's a Messiah, and that is Jesus. Wala kang makikita niyan sa ibang religion. Wala talaga. There's only one, and that's Christianity, that really says na God saves. Nagsisave ang Lord. And God provided salvation, and that's true. The only Son of God, Jesus Christ. So, tingnan natin, ano ba yung na-accomplish ng salvation sa atin? Kung ikaw, you receive Jesus in your heart as Lord and Savior, then this happened to you. Number one, nagkaroon ka ng atonement or propitiation of sin. Na-appease na si God napalubag loob. yung kalooban ng Lord napakalma. Ganun. Kasi 'di ba dahil yung kasalanan natin, God really hates sin talagang as in opposite na opposite yan. God hates sin. Sobrang ayaw talaga ng Lord ng kasalanan. But the sacrifice of Jesus, a peace, nagpakalma yun sa galit ng Lord na imbis na paparusahan ka na, kikidlatan ka na, may judgment ka na kasi sobrang ayaw niya ng kasalanan. But yung sacrifice of Jesus, a peace, nagpalubag ng loob sa kanya. Sa Romans 3:25, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. So, pinapakita talaga na sobrang just ng Lord, no? Kasi, kung pwede pa lang na, di ba yung ibang tao isipin na, pwede naman pala, I can get away with my sin. Hindi hindi ganun yung thinking. Dapat ang thinking is, na-declare ka ngayon na wala kang sin kasi nga, kinary ni Jesus yung sin mo. Yun. So, number 2 is, ang accomplishment ng salvation is redemption, or you have been brought back. Galatians 3:13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He looked
he took upon himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Di ba lumaki tayo na parang natatakot tayo sa mga sumpa-sumpa or minsan nakipapanood natin sa TV na yung pag sinumpa yung isang tao, halimbawa yung magulang sinumpa yung anak, maghihirap talaga siya, ganyan, ganyan, ano. So, mga curses, ganyan. Eh, yung mga kasalanan ng tao, bawat kasalanan na ginagawa natin, may pantay kasi yan na kaparusahan. May katapat na parusa, katapat na curse, ganyan. Pero ang good news, Jesus carried everything on the cross. Kineri niya lahat para tayo mab mabayaran yan lahat. Hindi tayo maapektuhan ng curse na yun, mawala yung curse sa ating buhay nung tinanggap natin si Jesus sa life natin. Even halimbawa, you were cursed by somebody, kinurse ka ng kaaway mo, o kaya may nag-curse sa'yo na ibang tao, ganyan. Kasi di ba may mga ganyan kasi, sa totoo lang, may ganyan talaga sa mundong ibabaw, may mga ganyan, di ba? May mga mambabarang, mangkukulam, as in, mga ganyan-ganyan, no? Di ba yung mga bata nga, ah, meron pang sinasabi yung, oh, baka nausog ka. Alam mo yun? Yung baka natitigan ka ng masama, ganyan. Those are curses na parang nagwi-wish sa'yo ng evil, ganyan. We have been brought back para hindi tayo makakaranas ng mga curses na yan. Bakit? Kasi Jesus has become your Savior. Siya yung nag-save sa'yo from that. So, hindi mo kailangan ng dumaan sa mga ganon, no? Na actually, yung mga ganyang mga evil spirits and everything na mga ganyan, they really recognize if you have Jesus in your heart. If you have Jesus in your life, hindi religion na. Kasi, di ba, marami naman sa atin, lumaki naman tayo na nagsisimba o nakalakihan natin na may religion tayo. It's not religiosity, ha? It's really living personal Relationship. living personal relationship with Jesus. If you have that, if you receive the Savior, yung mga ganyang mga elemento, mga ganyan, mga mambabarang, mangkukulam, mga kung ano-ano, mga evil spirits na yan, they recognize the one who is in you. Okay? Nare-recognize nila yan. In fact, isa sa mga history, meron akong kilala dati na yung mga mangkukulam, mga espiritista and everything, they know kung may paparating na Christian sa lugar nila and nagtatago na talaga sila. As in, they hide. Naalala ko dun yung isang nag-testify, no, sa Africa to. Sa Africa, kasi di ba uso dun yung mga voodoo, yung mga witch doctor, quack doctors, mga ganyan. Usong-uso yan dun sa Africa. And then, one time daw, ito ang testimony to ng isang ng isang quack doctor na naging Christian. Bigla daw, parang nakatanggap silang lahat ng parang memo, yung ng command, no? Binigyan sila lahat ng mga witch, tsaka mga ganun, no? Mga voodoo, dun sa lugar nila sa Africa. Nakatanggap sila ng memorandum na, oh, you have to go, stay out of the city, you have to stay ilang miles, as in miles and miles away from the city. Because there's a very powerful person who's coming in the city.
So lahat talaga sila umalis, no? Sabi kasi kung hindi ka aalis, mamamatay ka talaga. Tapos yung isang memorandum pa sa kanila is huwag ka ding babalik agad. Di ba? Nakaalis na yung tao, yung powerful person na yon. Huwag ka rin agad babalik kasi yung power ng person na yon nandoon pa sa lugar. 50 miles radius, huwag ka munang pupunta doon kasi mamamatay ka talaga. Yun yung ano no, yung testimony nung ano yung witch doctor na yon. And alam niyo kung sino yung sinasabi niyang very powerful person na pupunta dun sa ano nila, sa lugar nila. That is Billy Graham. Napakasikat na ano yan na evangelist. So nakita niyo, grabe yung ano, 'di ba? Grabe yung power ng Lord dun sa tao. So ikaw, kapag may relationship ka sa Lord, kay God, even the demons, the devil, recognize that. Okay, alam nila yan. In Galatians 3:13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law when he was hung on the cross. He took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written, the scriptures, curse is everyone who is hung on a tree. So para kasi si Jesus mismo naging curse siya nung nahang siya, pinako siya sa ano, sa cross. So yan. We have been brought back from the curse of the law, from any curse. Kung halimbawa, sinumpa yung pamilya nyo, halimbawa, buong pamilya nyo, sinusumpa ko, mga ganyan nung panahon ng mga nanay-nanay o ninuno natin. No? Sinusumpa ko yung pamilya mo, maghihirap kayo, ganyan, 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 mga ganon. Hindi ka matatakot sa ganyan kasi you have a Savior. Hindi yan mag-a-affect sa'yo. Because of the Savior. Because the Savior is the Son of God, the only Son of God na sinacrifice ng Father. Sinacrifice niya yung sarili niya para tayo ma-enjoy natin eternal life talaga. Okay, number 3 na work ng salvation is expiation or cancellation of wrong done. Colossians 2:14, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Naalala mo ba yung time na nag-pray ka, Lord, forgive me of my sins, and I surrender my life to you. I receive you in my heart as my personal Lord and Savior. That very moment, that very minute, you pray that, kinansel niya ang kasalanan mo from maliit na kasalanan hanggang malaking kasalanan. Kinansel. And you are declared righteous. Tawag dyan. Ikaw ay isang matuwid dahil sa Savior na tinanggap mo sa buhay mo. That's Jesus. Number 4 is substitution. Ibig sabihin yan, replacement. Imbis na ikaw dapat at ako, ikaw at ako ang nakapako sa krus, inako na lang ni Jesus yon. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. So ngayon, dahil tinanggap mo yung work ni Jesus sa life mo, ang God the Father, pag tinitingnan ka niya, hindi na niya nakikita yung sin. Kasi na-wash na yon. Ang nakikita niya yung blood, dugo ni Jesus na nag-wash away ng kasalanan natin. Ang galing. Number 5, na accomplishment ng salvation sa buhay natin is regeneration. Being born again. Okay. Ezekiel 36 verse 26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ayan. Yung pagiging born again na sinasabi dito, hindi to bagong religion ha. Hindi yan another religion. No, it's a relationship with God
It's an experience na being born of your spirit. Kasi nga, di ba, sabi na dun sa binasa natin kanina, for the wages of sin is death. Kaya lahat tayo, dahil sa kasalanan natin, namatay talaga tayo spiritually, namatay yung spirit natin. But the gift of God is eternal life through Jesus. So, nabuhay yung spirit mo nung tinanggap mo si Jesus sa heart mo. Okay? Nung tinanggap mo yung Savior. Na-born yung spirit mo. Okay? Then, number 6 is justification. Ibig sabihin ng justification, just as if no sin. Parang dineklara ka talaga na sinless. Romans 8 verse 33 to 34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died more than that, who raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Alam, gusto ko talaga tong verse na to. Diba? Parang, sino who will bring charges? Parang, diba, yung mga ano ngayon, palabas-palabas ngayon. Palabas-palabas, yung mga hearing-hearing. Diba, may mga hearing tayo, mga Senate hearing, ganyan. Tapos, nagbi-bring charges sila. Diba? Parang naiisip mo, ikaw, ako, may kasalanan tayo at merong nagko-condemn sa atin na ikaw, makasalanan ka. Ganito ginawa mo. Sino yon? Ang devil. Iko-condemn ka. Sasabihin sa'yo, wala kang pag-asa may kasalanan ka, marumi ka, ganyan. Pero sa kabila, nandun si Jesus. Sabi ni Jesus, oy, bayad na yan. Binayaran ko na yan ng dugo ko. Namatay ako para sa kanya. May plano ako para sa kanya. Ganon, nandoon siya. Siya yung nagiging attorney natin, nag-advocate para sa atin sa Father. Kaya nga, just as if we have no sin. Kasi yung proof, yung dugo ni Jesus nasa atin nung tinanggap natin siya. And then number 7, adoption. We are adopted into the family of God. Nung tinanggap mo si Jesus, yun ang nangyari. Inadapt ka sa pamilya ng Lord. Ano ba yung pamilya ng Lord? Yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And now, you are adopted in that family. John 1:12, yet to all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. So, naalala mo, tinanggap mo siya sa puso mo, and naniwala ka sa kanya, kay Jesus, then you have the right, may karapatan ka na ngayon bilang anak ng Diyos. Hindi ka lang basta-basta someone na walang binatbat o wala kang identity o kung sino ka lang dyan, if chapwera ka, hindi. You are a daughter of God, a daughter of the King. Diba? Yan, ikaw yan. Iba ka na ngayon. Ang identity mo na, you belong to the family of God. You are a princess. Romans 8:15 to 17, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship or daughtership, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Kaya ka nakakatawag kay God the Father ng Ama, Tatay, Abba, Father, because you have received Jesus and the Holy Spirit now is in you, nagte-testify na ikaw nga ay anak niyang Father. Ayan, nandyan pa siya palagi para sa'yo. At kino-convince ka, kung nagkakamali ka, kino-convict ka, Holy Spirit nandyan, kasama mo. Ang tawag sa kanya ay helper, our great helper, kasama mo siya palagi.
kasama natin. And then, last but not the least, ito yung nagawa ng salvation sa atin, sanctification. Ibig sabihin yan, continuing work of God. 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. O, di ba? More and more, true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, tandaan yan. Tingnan nyo. Spirit, soul, and body. Kasi yan tayo eh. We are composed as a person. We are composed of spirit, soul, and body. Yung physical body natin. Yung spirit natin, yan yung totoong tayo na nabuhay. Namatay yan nung kasi sa kasalanan, pero nabuhay nung tinanggap natin si Jesus. So, meron na yung spirit sa loob, no? And then, soul. Ano ba yung soul? Yung soul, yan yung intellect mo, yung mga nasa mind. Yung heart's desire mo, tas yung emotion mo, yan yung soul. Ayan. So, sabi dito, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. God is working in our lives. Patuloy siyang nagwo-work, nagtatrabaho sa atin, sa ating personally para baguhin tayo everyday, para to cause us to mature, para mag-mature tayo spiritually, mag-improve tayo, lalo pa tayo maging mabait, mas lalo pa tayo maging katulad ni Jesus, no? Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. It is God who works in us. I love it. Gustong-gusto ko yan. To know that God is working in me. Ang dami kong kailangang baguhin sa buhay ko. And I know, dadating din ako dyan. Maging kalma lang ako. Maging pasensyoso lang ako. Patient lang ako sa sarili ko. Alam ko, magbabago din ako. Ganon. Alam ko, magmamature din ako. Alam ko, ma-overcome ko din yung mga weakness ko. Bakit? Kasi God is working in me. Kaya maging patient tayo sa sarili natin. At just continue to connect with the Savior. Babaguhin niya tayo. He will continue to work upon us. Ayun. So, ito yung memory verse natin. Ephesians 2, verse 8 to 9. Basahin natin lahat sabay-sabay kahit naka-off yung ano mo, yung mic mo. Let's read this. Ephesians 2, verse 8 to 9. For it is For by grace by grace we have been saved saved through through faith, faith, Through faith, and and this and this this is is not not from from not from yourselves. yourselves. It It is is the It the is the gift of gift of God, God, not not by by works, not by works, works, so that so no so that one that no no can one one can boast. can boast. boast. Wow, napakaganda nito, di ba? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. We are saved by grace through faith nung nagtiwala tayo sa Kanya, nung naniwala tayo sa Kanya. That's faith, no? Yun. We have been saved, naligtas tayo sa pananampalataya natin kay Jesus. Hindi ito sa sariling sikap, not from ourselves. It is a gift. So pag sinabing gift, tatanggapin mo lang talaga yan kasi regalo yan. Hindi mo yan pinagtrabahuhan, hindi mo yan binili, kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Kahit gaano pa kabait tayo, kabuti, kayaman, wala yan talaga sa ganyan. There's only one way and that's true, Jesus Christ. Sabi ito, not by works, hindi tayo sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, para so that no one can boast. Para walang makapagyabang. Baka pagdating mo sa langit, sabihin mo, Lord, ang dami ko kayang mga
ginawang kabutihan. Dami ko kayong natulungan. Dapat talaga makapunta ako ng langit kasi ang dami kong tinulungan. Mga ganun no? Pero hindi There's only one access passcode. There's only one passcode to heaven, and that is the Okay. Messiah. Yes, Jesus Christ. Walang iba. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi yan ni Jesus. Wala talaga. Kahit sabihin mo pa, kahit gaano kabait ng isang tao, kahit gaano pa katalino, gaano kayaman, hindi niya madadala sa kayamanan niya. Pero wala talagang ibang way sa heaven. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang paraan. The Father provided only one way to be saved, and that's through His only Son, Jesus Christ, that we believe in Him. Hindi sa pamamagitan ng religion. Pagdating natin sa heaven, hindi talaga tatanungin anong religion mo. Walang ganun. Titingnan yung pangalan mo ba? Nakasulat sa Book of Life. May Book of Life po, mga mamis. At nung tinanggap natin si Jesus sa heart natin, nag-ask tayo ng forgiveness, yung pangalan natin nasulat doon, sinulat na sa Book of Life. Di ba? Ang galing mo, hindi na natin kailangan paghirapan, pagsumikapan yung salvation natin, yung kaligtasan natin. It is already accomplished. We are saved. Na-saved tayo. Naligtas na tayo. We are saved by grace through Jesus Christ or our faith in Jesus. So, ngayong gabi, kung hindi mo pa sigurado na maybe baka hindi mo sure na natanggap ko na ba si Jesus o nag-ask na ba ako ng forgiveness kay Jesus or nakakasigurado na ba ako na ligtas ako. Kung hindi ka pa sure, hindi mo pa talaga sure na nag-ask ka ng forgiveness at officially declare ka prayer of declaration of faith to Jesus. I'll give you a chance tonight. This is the night that you can do that kung hindi mo pa talaga nagawa. So mag-pray tayo ngayon, prayer of salvation. Okay, let's pray. Sabihin natin to. Just repeat this after me, but coming from your heart. Believe in your heart Jesus is here and is happy that you're going to receive. Tatanggapin mo siya sa iyong puso. Let's pray. Sabihin natin, Heavenly Father, Heavenly Father, thank you so much thank you so much for giving your Son Jesus to us. for for giving giving your your Son Son Jesus to us. Lord Jesus, Lord Lord Jesus, Jesus, forgive me for all my sins. forgive forgive me me for all my all my sins. sins. I declare this day I I declare declare this this day day that you are now my Lord that you are that now you are my now my Lord Lord and my Savior. and my and my Savior. Savior. I receive you in my heart. I I receive you receive in you my in my heart. heart. Forgive me Forgive Forgive me me for all my sins. for all for my all my sins. sins. Cleanse me Cleanse me Cleanse me and wash me and and wash wash me me by your precious blood. by your with your precious precious blood blood. And help me and help me And help me to follow you and to to follow you follow you all the days of my life. all the days of my life. Amen. Amen. Thank you. Amen. Ayan. Nun,
Thank you, Lord. So, tandaan mo, if this is the first time that you really do that prayer, ng prayer of surrender kay God, tandaan mo tong day na to, August 22, this is the day that you surrender to God your life and your name is written in heaven. Yun, di ba? Ang saya. And there's a celebration in heaven right now because you did that. As in, your sins are forgiven. As in, wala. Para kang ano ngayon, yung parang whiteboard na walang sulat. As in, wala talaga. Yun, your sins are forgiven. So, kung napansin nyo yung mga teachings na tinuturo ko ngayon, na yung mga sumusunod-sunod na teachings, it's really basic, no? Because I want us to grow in our relationship with God. I want us to know the basics talaga of faith. So, Mami Net, baka may gusto po kayong i-add. Parang napaka-comprehensive ng iyong, you are really a messenger of the Lord. Gusto ko lang idagdag na ang salvation is past, present, and future. What do I mean? Hindi kasi natin dapat isipin na, ay, ano pala namatay na si Jesus for us, for our sins. So parang ligtas na ako. Pwede na akong, I can do anything ayon sa kagustuhan ko because I am saved. Parang ganun ang understanding na I was saved by Jesus. So malinis na ako, ligtas na ako, yung ganun. Dapat pag tayo tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, we must deny ourselves. What do I mean? Tatalikuran na natin lahat sa kanya lahat nakatuon ng ating sarili. We will work for our salvation. Yun kaya nga present pa rin yun And the future, salvation is also future. Parang we continue working for salvation, present yon, as we wait for the second coming of Christ. And then when we are there, we are really we will be enjoying our saved life with Christ. Diba? Kaya past, present, and future. Ayan. Thank you, Mami Net. Ayan yung sinabi ni Mami Net na there's a second coming. We believe Yeah. na Jesus is coming. Eh, di ba? Namatay siya, tapos buhay siya. Nabuhay na siya. Ngayon, nandun siya sa heaven. Nandun siya sa right hand of the Father. And, lagi niyo lang tong iisipin palagi na I now have a wonderful relationship with Jesus. 'Di ba pag may relationship minsan nasasaktan mo pa rin yung karelasyon mo, ganyan. Pagka nagawa mo 'yun, 'di ba nagkasala ka ulit, gagawin mo lang, sorry ka lang. Hindi mo naman kailangang makipag-break agad, 'di ba? Kundi kung na ano mo, naiisip mo, sinabi ng Holy Spirit sa'yo, o medyo masama yung ginawa mo or pangit yung ginawa mo. Kasi ang Holy Spirit nandiyan siya yung naggagabay sa atin, nagga-guide sa atin. Nandiyan siya. Then, submit ka lang, Lord, sorry po, ganun. Kasi nga, may relationship ka na kay God. So, it's really a relationship. Okay, so, At saka, Mm. Mami Josie, it's really a very, very important that we have a personal relationship with God, especially in our journey. Kapag may relasyon ka sa Kanya, ililive mo lahat sa Kanya. Magtitiwala ka lang sa Kanya. Magkakaroon ka ng inner peace, magkakaroon ka ng purpose in life. Like thinking na positive parati ang ating perspective. Like for example, na tayo binigyan ng mga anak na katulad niyan. There is a purpose. There is a purpose. For me, I always think that there is a purpose giving me Pedrick because I used to be so impatient. I have this negative character and behavior na na-change because of Pedrick. Di ba? Totoo. Tsaka 'di ba ano, Mami Net, ang sarap kasi na
nagjo-journey tayo dito, we have a journey in life na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si God. Yeah, it's very, very Yan lang important. talaga yung sinasabi na living God. We have a living God. Hindi tayo nag-iisa. Nandyan lang siya. 'Di ba? Even, yun nga, sabi mo sa mga anak natin. Mga anak natin na talagang, naku, nakakatuwa. Na para mga, minsan parang mga baby. Mga baby pa. Parang gano'n, 'di ba? Pero, katulad nung pag-uusap namin ng isang mami kanina, mga parang mga baby, pero grabe yung binibigay na joy sa atin. Alam mo yung kagalakan, 'di ba? Yung kaligayahan na binibigay sa atin, nakakawala kaya ng pagod yung pag-kiss mo pa lang dun sa anak mo, kahit binata na. Aakapin mo, baby mo. Kasi nga you have that relationship. And si God yung magbibigay sa atin ng wisdom kung hindi na natin alam ang gagawin natin sa mga anak natin. Tandaan natin yan. Oo. Ayun. Meron tayong partners. Hindi lang yung asawa natin na si God mismo yung partner natin. Sabi nga ni Mami Net, may purpose. Find that purpose. Bakit? And I know, malalaman nyo yan. Makikita nyo yung beauty. Makikita nyo yung beauty na binigay ng Lord sa inyo, yung anak nyo, may mga purpose. Ano, naku, ang dami kayang beauty niyan. Tsaka, tingnan nyo na lang mga mamis, yung mga, mga sikat na inventors. Yung mga inventors talaga, puro mga may autism sila. Kasi grabe, di ba yung mga may autism, hyper-focus talaga sila. As in, hindi nila tatantanan, hindi nila titigilan ng isang bagay na ma-accomplish. Yan, ganyan yung mga anak natin. Gagawa't gagawa ng paraan yan para magawa nila yung gusto nila. That's why we have inventors like si Alexander Graham Bell, si Thomas Edison. Puro mga ano to ha, mga may, parang, ang tsuri nila, puro may mga autism to mga to. Kasi, makikita sa history yung mga signs nasa kanila. Pero, ang one thing sa kanila na common is, meron silang gustong gawin na paulit-ulit nilang ginawa para makapag-imbento sila. Ganun. So, tingnan natin, the Lord has purpose and plans for our kids. Let's find that. So, ngayon, mag-pray tayo. Let's pray for our kids. Let's pray. Ay, Mami Josie, can I share something? Oh, sige, sige, mami. Go. Very, not related, very much related to the topic, no? Pero I just want to share kasi a while ago, dun sa therapy center, I met this mom and the kid. Yung mother is seafarer. Tapos, sabi ko, ay, nandito po kayo. Sabi niya, oo, for good na ako, sabi niya. Tapos nakita ko yung anak niya, naka full smile. And it's the first time I saw that boy in full smile. And he was kissing her mom na pinapakita na, para ramdam ko na this is my mom. Sabi niya, tapos nagkwento yung mama niya kung ano yung pinagdaanan ng anak niya. Sabi ko, Mami, sabi ko, that's the best decision you've made na magstay ka na. Kasi this is the first time I saw your son's full smile. Tatagal kong nagte-therapy dito, sabi ko ngayon ko lang po nakita yung anak nyo na nakasmile lang ganyan, sabi ko. And I saw, paiba-iba yung kasama niya lagi. Lagi kong nakikita sa therapy, ilang yaya na yung nakita ko. Pero that day, kanina lang, sabi ko, naiiyak ako kasi yung bata, tuwang-tuwa siya, very proud siya nandyan yung mama niya, sabi ko. Kaya nga, to the rest of the moms here who is juggling whether to work or to take care of your kid, I think the best is to take care of your kid talagang. Iba yung nakita ko kanina, naiiyak ako nung nakita ko yung scene na yon. Sabi na ako, brush your teeth. Yung parang, sabi ko, this is, na-picture out ko na siguro if my daughter would be talking na, I'm glad mom you chose me over working. Sabi niya parang gano'n. Yung nakita ko talagang na ano ako na, that's good na chinus nung mother. Kasi 10 years old na yung bata eh. Kailan ba nakita ko siya? 3 years ago? Ngayon, 10 years old na. Pero that's the first time I saw the boy's full smile.
As in, full smile. Sabi ko, ngayon ko lang nakitang ngumiti tong batang to sa tagal ko dyan. Pero naramdaman ko na he was so proud na kinikis na yung nanay niya sa forehead eh. No, siguro sabi niya, oh, this is my mom. She's with me. Nakaangkla yung bata sa braso ng mama niya. Sabi ko, ala, siguro very joyful tong batang to na. Sabi, yung parang, di ba, it's very evident na hindi man siguro verbal yung anak or some of our kids are verbal, but their actions speak louder than words na they really wanted yung physical presence ng parents, not yung mga yaya, yung mga ano. Kasi iba din yung yaya ang nag-aalaga Iba yung talagang mommy. Yun, parang, Correct. if Oo. somebody here is parang nag-iisip, I know, I understand, talagang financially it will be very challenging, Challenge. pero watch out kasi dyan na papasok yung faith mo Kung Mm. saan manggagaling Yeah. yung finances. Totoo. Ilang years na ba kami, I don't have like, I used to have the money, pero God is good, di ba? Money is Yeah. coming, I don't know where, but it's still coming. Yeah. Di ba, ganun yung, so if someone is struggling din na, paano ba to, I prayed, no, last time I prayed, Lord, I still need a job na kahit hours lang kasi hindi pwedeng full time but God is good. I did have a part-time, no, 2 hours in the morning na at least may kahit konti, meron pa rin, pero at least 2 hours lang kasi yun lang pwede Mm. I cannot like 8 hours, hindi pwede kasi I still have to take care, I have to do household chores, di ba? Pero when you pray, God will provide it. Basta alam niya kung makakabuti, kung kailangan mo talaga He will give it exactly the way you need it or more than you need it. Parang ganun. Kaya, just have faith. Importante yung makita nyo yung anak nyo na full smile. Iba yung, iba yung balik sa atin ng parents na nakikita mo yung anak mo, full smile. At hindi Yan lang tayo po. pababayaan ng Lord. Sa totoo lang, kung ano man yung maging decision mo, God will always provide for you. Hindi talaga yan kapapabayaan. And always remember this, mabilis lang lumaki yung mga anak natin. Napakabilis lang. Kailan ka magbibigay ng time sa kanya? Kapag matanda ka na tapos hindi mo na siya kaya. 'Di ba? Yeah. Kailan? Meron akong kilala dati na ano siya, principal siya sa isang school sa Mabalacat, no, sa Pampanga. May anak siyang may special needs. Tapos, pero ang tanda na niya, parang ano siya, nag-retire na siya. Sabi niya, ay, magkakaroon na ako ng time sa anak ko na may special needs. Pero, napaisip ako parang, that's medyo too late na. Yeah. Ganun, di ba? Mas masarap nung nag-uumpisa pa lang kasi makakatulong ka talaga. Pero, hindi naman natin ginajudge din. Pero tama naman siya, magkaka-time na rin siya. Pero, early intervention is still the best. Yan ang anuhin natin. Okay? So, sino pa po? Baka meron pang gustong magsalita dyan? I Ano agree pa? with the Mommy Lily, and that's what I did. I really quit my job just for Pedrick. And the result now, I really trusted God. Totoo yun, yung iniisip mo, paano I have 3 children? All of them are studying. But God really, when you really trust God, sabi mo na, iniisip mo, paano kaya? Meron akong 3 anak, tapos I have a special, and truly enough, God is so good. My sister shouldered all the expenses of Pedrick, including my other children, because I Wow. quitted my job. Good. And now, because I had that, you said the early intervention, ako mismo ang nag-aruga kay Pedrick. Now, Pedrick is the one taking care of us, his dad and me, because we are both seniors. O, di Diba? ba? Parang, O, he, meron pa he din. is he is no longer going to school, but we decided not to simula nung pandemic, tumigil na nga siya, and we talked this within the family, my sister, my Rona, my eldest, that Pedrick need not to pursue
further studies in college. Parang enough na yon. He is so independent. He has logic in decision making. Napapakinabangan namin siya sa bahay, lahat. That's it. And now, parang sinasabi ko nga, parang binigay talaga siya sa amin ng Panginoon dahil yung dalawa kong anak hindi ako maintindi. Parang siya mismo ang nakapwesto para alagaan kami. Oh, di ba? Ang ganda ng purpose ni God. Okay, napakaganda niyan. Actually, meron din tayo dito si Mami Lala pala nandito. O, si Mami Lala is Yes, good evening. yan. I also have that listening upon your stories. It was also a tough decision way back 2013. When my son was 14 years old, tapos maghinto na siyang mag-mainstream. He was in a mainstream in a regular school. And hindi ka I was working in a bank. I cannot concentrate. Because every day is a struggle ba, bringing him to school and all. So I quit, and it was a leap of faith. I met the Lord in 2012, and that was the year after, 2013. And talaga, true to what you are saying, God, I am in tears because I really am in awe how God arranged things. Like my second son, my eldest is the one that has autism, si Kuya Shan. Then after him, 4 years after, I have another son. They are 3 also. And yung second, naging varsity sa basketball. Nakita ni Al Solis, yung isang PBA player, for those who are medyo may edad, Al Solis. And he is a coach of a Christian school here in Cebu. Tapos nakita niya yung anak ko na iba yung discipline niya. Then he didn't know that we are Christians then. Then parang sabi niya, kasi my son was not that tall yet. Ano pa man siya noon, grade 7. So hindi pa siya ganoon katangkad. Sabi niya, iba yung disiplina, iba ang attitude ng anak mo. That's why I am putting him in the varsity in the top 5, yung first batch. So naging free. And then and that is not just an ordinary school, it was an international school here in Cebu, and they have a branch in Makati, the CIE, a British school. Oh, Then yeah, and then yung youngest ko, since na I could also attend to him, parang nasubaybayan ko yung study habits niya. Nightly, I can attend to them since I'm no longer working. So nag-graduate siya ng valedictorian from Ateneo de Cebu. So he was also given full scholarship from grade 7 to grade 12. Free 100%. And you know how amazing our God is. One of the parameters of Ateneo is you should be an RC. I am not maligning that sect because I respect, because they are the priests who are running that school. But then when the priest studied or maybe made an evaluation on my son's credentials, they said, how can we not say no? He is somebody who is standing up for anti-bullying. And they said, we will really make an exception to the rule. So, yun, napasok din siya. Then right now, he's a UP scholar. And our second son, we let him stop playing basketball kasi nag-accountancy. And it's sort of serious. So yung kapatid ko naman ang ni-come in. Sabi niya, don't let your son play na varsity. We will give you the tuition. So kahit kami ni Mr. walang trabaho, both of us, we manage just a very meager business. God is providing for us. And we are serving the different ministries in our church. Sister Net, you're familiar. We're DGM, Discipleship Group Management Group in here in Cebu, for our CCF Church, and we are handling parang 3 na discipleship group. It's not intended to be this much, but since may reason, yung isa malapit lang sa bahay namin, 5 minutes from our place, so we really have to help because they're new groups. And then the other one was our original group,
yung D12, and then we are handling also another group na we do it in church. But kahit na ganun, God made a way na up to now we are supplied, we are provided, we are protected kahit gaanong unos or storms that have come to our life. We might not be storm free, but we are storm proof by the grace of God. In Jesus' name alone. Amen. Thank you, Lord. O, ayan na, kung lahat yan nagsasabi na ano man ang desisyon na gawin mo, nandyan si God para sa'yo o malalay, mag-provide, tiwala lang. Okay? So, sige, pray tayo. Let's pray for our awesome kids. Father God, maraming salamat po na binigay niyo po sa amin ang aming mga minamahal naming mga anak. Patuloy ka po na kumilos sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, continue to meet their needs, O God, especially our kids with autism, Lord God. Manguna ka sa kanila, Panginoon. Ipakilala mo yung power mo, yung love mo, yung kindness mo sa mga anak namin. And we pray continuously na cause them to mature, na mag-mature po talaga sila. Mag-improve, mag-mature, at Lord, let your will be done upon our kids, O God. Let your kingdom come upon their lives, Lord God. Manguna ka po sa aming mga anak, Panginoon. I-bless mo po ang mga anak namin, Panginoon. Salamat po na patuloy kang kikilos sa aming mga anak at makikita namin everyday yung improvements sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Okay. Ngayon naman, Maminette, kindly pray for all the awesome parents. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya, sa kaalaman na natanggap namin na ginamit mo si Mami Josie na mensahero mo. Patuloy ka naming sinasamba, pinararangalan at pinasasalamatan sa walang humpay mong paggalaw sa aming mga buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang ilaw ng landas ng tinatahak namin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi kami nawawala, hindi kami nadadapa dahil sa'yo. Hindi kami nadadapa sa kadiliman na magdadala sa amin ng mga kapahamakan. Ikaw ang gabay ng aming buhay, past, present, and future. Napakabuti mo at wala kang katulad. Itinataas po namin ang aming mga sarili. Salamat sa pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga kasalanan. Manahan po kayo sa aming mga puso ang iyong pagmamahal. Keep us away from the temptations of sinning. We humbly submit that without you, we are nothing. Mahina kami, Panginoon. Madaling magalit sa aming mga anak. Walang pasensya sa aming mga anak. Hindi kami marunong maghintay. Mainipin. Palaging nag-aalala. Hindi kontento at hindi nasisiyahan sa mga kaloob mo. Patawad, Panginoon, patawad. Isinusuko po namin ito sa lahat sa iyo. Ang mga kahinaang ito. Kami po ay makasalanan at tinatanggap po namin na kayo lamang ang aming tagapagligtas. Salamat. We accept you as our Lord and Savior. This we all pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. 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 Yan. Okay, ngayon naman, stop ko na po yung recording kasi we're going to pray for specific prayers. I-type nyo po yung mga prayer request nyo kung meron kayong prayer request ha. Pag